One, two, three. Hello. New. Oh, being cute. Oh, hola. Buenos dias. Swastiastu. At andito na nga, Galungan Day na. Sorry naman, di pa ako ganun kagaling mag-edit ng mga videos. So, please bear with me. And for today's vlog, eto, makikita nyo nagre-ready na ako dito. Kasi dito lang ako magaling. Mag-ready na ang aking cell. Kami nagising around 6 or quarter to 6 dahil nga kailangan mag-ready. Usually pag mga prayers, ceremonies, formalities, ito talaga mga ginagamit ng mga Balinese. Kung sa Pinas pa nga po ito, national costume nila, ang kagandahan lang sa mga Balinese, araw-araw talaga nilang ginagamit ito. For women, on top is Balinese kabaya po ang tawag. And for men, udeng or destar. Usually, ang meaning nito is pride and honor for Balinese people. And ayan na pa, aurang lola mo. Ito na ang gama for today. And usually, itong music na piniplay ng asawa ko po is traditional Balinese song. Pinashare ko lang po mga experiences ko and my life here in Bali. Just in case, may kulang po sa mga kinikwento ko that you know, just comment below, share with us as well. Actually, second video ko na po ito about Galungan. Nag-post na ako dati. Di ko lang siya tinuloy-tuloy. So, gumawa na lang ako ng bago. And right now, nandito na kami sa house, old shrines nila Yudi sa taas. These shrines is place of sacred spirits. Ancestors nila or gods nila. And Balinese people believes na these spirits are the ones who's gonna protect them in case for anything happens in the family. Galing, diba? Nakaka-amaze and at the same time nakaka-culture siya kasi sobrang laki ng difference ng religion nila sa atin. And now, going back, andito naglilid na si Ibo ng ceremony. Ayan. Actually, di ko alam. Ginagaya ko lang sila. To make the story short, is nag-pray na lang ako ng own prayers ko. Give thanks, make wish, and hopefully my wish will come true. Ayun lang, giving back. Tapos after dito namin sa taas, mababa kaming lahat and si Ibo, lilibutin niya buong bahay, magdadasal siya. At dahil nga sa wala pa akong masyadong alam, tinutulungan ko na lang siya, ina-assist ko na lang kung ano mga dapat niyang dalhin. Yun na lang ang nagagawa ko. Tulad nga ng ganito, non-living things, living things, ipagdarasal nila lahat yan. As long as personal na gamit nila sa bahay or pang-commute nila, dadasalin nila yan. Like itong gate, nilagyan ni Ibo ng parang bamboo leaves ito. Ayan. And ayan, isa sa aming mga neighbors, napaka-cute. And isa lang sa napansin ko sa mga Balinese traditions napakalaking responsibility as a wife of a Balinese. Sobrang dami mong responsibilidad. It's not that easy actually. Ayan, almost done na si Ibo sa prayers here at home. And after this, magvivisit na kami ng mga temples to give our thanks. Ayan, pak! And nandito na ang aking magaling na asawa. Ginunso. Ito, on our way na to our first temple of the day for Galungan. Diba, tis gandang lola mo sa paghawak ng phone. Pak, video pa din. Napakasarap lang mamuhay, away from the city, malayo sa polluted areas. Sobrang alang nilang traditional dito. Ayan, lahat sila, wala kang makikitang may suot na naka-t-shirt lang or naka-pants. Lahat sila naka-traditional Balinese clothing talaga. Nagastusan talaga nila to. Sobra. Siyempre, nakikita ko kung paano magbigay ang asawa ko. Kinaibo ng budget for this. And Balinese people really do believe na kailangan talaga nilang i-follow ang mga traditions nila. Kasi kung hindi, mamalasin sila sa entire life nila. Second temple na pala namin to. Ayan, makikita nyo. Hindi ko lang masyadong alam yung mga names ng temples, pero this is our second temple na. Napakainit na guys, fudge. Pero kailangan, is ganda. Sabi ng asawa ko, wala nga lang daw to eh.
It's a little sacrifice para mawala lang daw mga negative vibes. At makikita nyo, halos puro mga babae talaga nag-prepare, diba? At nagdadala ng mga offerings. Our third temple for the day. Ito na. Every time naman kami nag-visit ng mga temples, halos same lang ang ginagawa ni Naibu. Ilalapag ang offering sa may table, hihintayin kaming ma-bless, then afterwards, kukunin na ulit ang offering, dadalhin sa bahay. And of course, hindi gat perde este bakso. Sa Tagalog pa po, ang sinabi ko ay, hindi mawawala ang pagkain bakso. Kumain pa kami sa bahay. Doon namin kinain sa bahay ang bakso. Kaso sa sobrang gutom, nakalimutan ko ng videohan. Eto, ngayon naman, going na kami sa fourth temple. Nakalimutan ko rin pala i-mention na usually, after each prayers namin sa temple, may nilalagay silang rice. Kami pa na maglalagay rice on our forehead, pwede sa may ear or pwede sa may chest. Pinapakain pa nga nila yung huling grain eh. Usually, meaning naman nito mga rice sa forehead, sa chest o sa may ear, like thanking the gods for the rice and for our lives. May makikita rin kayo mga flowers sa mga ulo namin. Usually naman din daw yun, ang sign is after ng prayers nga, nilalagay namin to. Kaso hindi ko na talaga alam yung deeper meaning nun ha. Papasok na kami sa kaloob-looban ng temple. So yan, papakita ko na lang sa inyo. Through video. Ang mas matagal lang naman ang paghihintay para pumasok, pero hindi rin naman ganun katagal talaga ng mga praying. And done for the day, for galungan. Usually, after mga praying, dito na nagsastart mag-celebrate ang mga Balinese people. Ang kwento lang sa akin ng asawa ko, either nagsisimula ng mag-gambling ang mga Balinese or sa-celebrate na sila, kainan, videoke with friends, ganon. Hanggang dito na lang guys. Until our next video!